So yung mga Kenjel, hindi ako nakakuha ng video kasi baka kasi yung privacy din niya, hindi ko natanong kasi may okay siya. Niilaraw niya po ako mga Kenjel na ilabas po yung trailer sa Stoli Trail kasi papalitan namin ng traktor. So uncoupling po yung i-detach niyo po yung trailer sa tractor kanina. Hindi ko na rin po nakuha ng video kasi siyempre kasama po kasi siya. Hula ho mga ka-angel! Ito naman po ang inyong lingkod, inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So magandang araw po ngayon at sana po nasa mabuti po kayong kalagayan mga ka-angel. At nice to talk to you again. Sabi nga nila, magkwentuhan po tayo ulit bago tayo lumarga para mapunta sa school sa driving na naman sa class 1. So ngayon mga ka-angel ay yung mga nakarang vlog ko po mga ka-angel, puro mga about sa truck driving, especially sa class 1. So kaya ako po ginawa yun na binidyuhan yung ganun mga ka-angel, at least tinik advantage ko na po na magkaroon po ng mga kumbaga pa, yung mga pag-uusap o topic natin yung class 1 dahil po mga ka-angel, ang sa Canada po, ulitin ko, nangangailangan po sila ng truck driver. Kasi po, sa sobrang laki po ng Canada at saka lumalaki po yung economy at saka yung dumarami po yung mga products at dumarami talaga yung population, nangangailangan talaga ng mga truck driver sa mga needs po ng bawat lugar sa buong Canada, especially po yung mga isolated area na hindi na po maabot ng train or mga eroplano. So nangangailangan po sila ngayon at tulad po ng sinabi ko naman nakaraang video, yung madami pong company pumupunta po dun sa school namin o dun sa school na para magbigay ng mga information or mga pamphlet, mga parang mga voucher o brochure, na yung mga hiring nila na either kumbaga within Alberta or within Canada or yung tinatawag na long haul na US-Canada border, magkocross po kayo at yun mo yung mga kailangan nila. So kumbaga nagre-recruit na sila, estudyante pa lang po kayo. So talagang kailangan po nila kasi mga ka-angel, yung rule po kasi ng driver truck is very important po. Hindi natin matatawaran yung kanilang mga serbisyo. Tulad po ng paulit-ulit kong sinabi, laki po yung naging contribution nila during pandemic. Kasi, at like I said, kung wala po sila mga ka-angel, wala po tayong mga needs, yung mga makakain, hindi tayo masusuplayan ng maayos, yung mga kailangan nating araw-araw. Kaya, kumbaga, like I said, paulit-ulit kong sinasabi na salutan po natin, thank youhan natin sila. Dahil isa po sila sa mga kumbaga tumulong para makasurvive tayo ng pandemic. Like I said, yung truck driver po mga ka-angel, kung may experience po kayo, try to apply, search in the internet, Job Bank Canada, it's run by the government. Ay marami pong site mga ka-angel at mag-explore po kayo. Type nyo lang po yung mga route word, mga ganun, appear po lahat yan ng mga connected po na about sa, for example, about sa truck. And one more thing, dahil po skilled yung category ng truck driver, ay madali doon pong mag-process ng permanent resident. So in that case po ay malaki yung chance po na makakuha ng permanent resident. I think it's all over Canada, not only in Alberta. And one more thing, at
yung sweldo rin po, malaki din po yung kanilang kumbaga bigayan kasi nga po dito po sa Canada, yung mga challenging, yung mga talaga risk or yung mga talagang medyo mahirap ay talagang mas malaki po yung sweldo nila. Like I said po mga ganyan, kahit anong klaseng trabaho, wala pong madali. Kumbaga sipag at tiyaga at patient. Kumbaga, so like I said, at yung pong truck, based po sa aking pagkakaalam at pagre-research, pagtatanong, ang calculation po yata ng bayad is around yung per miles or per kilometer or per miles, depende po sa company, yung distance po. Like I said, yung kumbaga like I said, if you are going to deliver something, some products from Alberta, for example, going to let's say kumbaga somewhere in the US, for example, let's say pag sabihin lang natin Washington, so is around 1,000 kilometer. And then, i-compute po nila yon kung ilang kilometer yon. At, like I said, may mga basic payment din po yata. So, in that case po, ay malaki po yung kikitain ninyo. So, yun mga ka-angel. At lagi kong ina-encourage lahat po ng mga driver natin sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar sa bansa. Especially po sa mga kababayan natin sa Pilipinas na try nyo po. Like I said, wag po tayo mag-stick to yung mga yung mga plano natin. Let's explore so many things at exploring, discovering other option na hindi lang po isa. Open-minded po tayo at kailangan explore po, kumbaga talagang i-analyze po natin na hindi tayo nag-i-stick lang sa one. Kasi po, hanggat bata pa po tayo malakas, why not trying different things na kumbaga hindi lang sa isang company or isang kumbaga yung kumbaga parang work. You can explore also having a business at you can also apply in the government. So yun mga ka-angel, yung class 1, ulitin ko mga ka-angel, pag hindi nyo pa napanood kasi yung mga ibang video ko about sa Class 1 license. Class 1 license, you can drive almost everything po na klase ng car except po sa motorcycle, which is they separate it because two wheels lang po kasi siya. That is a class 6 license, but class 6 is not for business, kumbaga wala naman tricycle dito, habal-habal para magnegosyo po sa motorcycle. Kumbaga have fun na lang po pag yung motorcycle. So let's say kailangan po yung mga more than at least 4 wheels. So yung class 2, I think that is a license for I think a bus. I think you can drive for like a transit or yung mga like provincial or intercity buses at saka yung mga malalaking bus. Yan po yata yung class 2. And then except po doon sa school bus, I think yung school bus is special po siya kasi mga estudyante, mga chikiting po ang kinakarga nyo dyan. Kailangan po ng kunting mga kumbaga SOP, standard procedures, mga safety issue na kailangan gawin. At kailangan yung ang code po niya is S, means school, something like that. So pag mayroon po kayong nag-aral kayo o nag-training kayo ng school bus, they will put the code in your license na may S. It means meron kayong capable of driving po kayo ng mga school buses na malalaki. So yan po yung yung license po ng school bus. At speaking of school bus mga ka-angel, kung alimbawa yung gusto nyo po talaga yung parang yung simple lang, yung pong maraming school bus po dito sa Canada is sa example dito sa Calgary na nag-hire po sila ng mga driver. Kumbaga yung mga kung retired na kayo o gusto nyo lang yung simple relax na lang ba, hindi yung hataw sa trabaho, ay nag-hire po sila either po yung mga maliliit. I think at least class 4 po kayo doon
Class 4 po is like a commercial vehicle license. Pwede po kayo mag-drive ng taxi, yung mga ride-sharing company, and then an ambulance. Yun po yung mga pwede nyong i-drive. You can drive a smaller bus but not the bigger one. So yun po yung class 4. So yung class 3, I think 3 axles po yan. Yung tatlo yung parang salpakan ng gulong, yung axle niya, isa sa harap at dalawa po sa likod. Yung po usually yung mga dump truck. At I think class 3 can also drive like a trailer. Yung trailer po na wala pong air brake. Ibig sabihin po, yung parang simple lang na hinihila, kumbaga sa U-Haul, na parang hinihilang gano'n, tapos yung gano'n, mga gano'n, pwede po yung mga class 3, basta wala sa air brake po yata, yun yung class 3. And yung class 4, nabanggit ko nga, yung class 5 is the normal license, na yung mga regular car lang. So yun po yung mga license ng dito sa Alberta. At like I said, going back to the school mga ka-angel, kung limbawa po malalaki yung anak nyo at gusto yung extra money, you can do part-time po yung school bus. Ang parang maghatid kayo ng mga bata sa school, and then pag naihatid nyo na, pwede kayo umuwi, and then you can pick upin nyo na naman po sa hapon yan, and then ihatid po sa mga places nila. After that, okay na. And then pwede kayong magpahinga sa in-between, yung lunch ba, yung kumbaga, usually early in the morning. After that, you can go home, relax, chill, and then in the afternoon, kukunin mo sila sa school, then ihatid mo sila sa mga bahay-bahay nila, and then after that, you're done. The next day ulit. So Monday usually is Monday to Friday. I think if during a summer break, yung walang school, is wala rin po kayong work, which is okay lang po yan. Kung mga yung relax, kung sapat naman yung kikita yun, why not? Yun lang. Actually mga kanjal, natanggap din na po ako niyan. Isang kilalang bus company dito sa Calgary. Pero that time po kasi yung conflict po kasi sa schedule. Kailangan po kasi ng walang mag-alaga sa mga chikiting at saka ganun. Kung may mag-alaga sana, pwede kong patusin yun that time. Kasi sabi ko nga mga kanjal, gusto yung mga relax lang, chill mga work. Kumbaga tumatanda tayo. Ayoko na yung parang nakaka-stress na mga bagay. So ayoko na yung mga ganyan, yung mga like mga alam mo mga kaidol. Hindi ko sinasabing tinatamad na ako. Gusto ko pa may mag-work. But like I said, open-minded. Kung merong bagay na something na pwede ka naman kumita pero hindi ka nahihirapan, why not? So kailangan po nating kumbaga makalikot ang mga utak. Hindi po tayo nag-stick ng isa lang, dahil pagka nag-stick ka ng isang bagay, wala, matatali ka sa leeg mga kanyal, para ka masasakal, doon ka na lang. Kung, like I said, kung gusto mong kumbaga, let's say, for example, bakasyon ng mahaba, para mahihirapan ka magpano, walang tao, mga ganun ba? So, hindi ko sinasabing wag na tayong magtrabaho mga kanyal, yung akin lang mga, kumbaga, other option, kung patok po sa inyo yung ganun. So magtrabaho po tayo para po sa pamilya at magkaroon ng pera, para sa mga retirement, etc. etc. Yun lang, nagsinishare ko lang yung mga aking opinion mga ka-angel. Kasi marami pong opportunity dito sa Canada. Kailangan lang natin i-explore lahat yung mga option na yon. Na kailangan natin yung utak natin makalikot, yung talagang search. Ganyan ba? Kala kasi may mga kumbaga maraming kumbaga gumagawa niyan, may mga nakakausap ako at kumbaga nagbi-business sila, nagiging operator, contractor sila, start sila ng small business, mga ganon. Yung iba naman nag-apply din ng mga ibang work na which is mas maganda, meron din naman nag-stay lang sa work nila. It's up to you pa rin mga angel, yung gusto nyo. Basta sinishare ko lang yung mga aking opinion at para makatulong po sa inyo din para sa pang-araw-araw na pangangailangan natin. So mga ka-angel, at may schedule po tayo sa driving at mag-drive na po tayo at yun, para matapos na rin po natin yung truck driving school ko. Kasi hanggang July 10 po yung palugit sa akin before. So sana po mga ka-angel ay
Hindi lang po mga ka-angel about truck. Marami pong mga trabaho. Kumbaga, itry lang natin keep on applying. Not only na private companies, yung government po, yung Licensed City of Calgary, Government of Alberta, Government of Canada. Send kayo ng send lang po ng mga application. Malay po natin, matsambahan po ninyo yan. Like I said, we never know. At of course, wag po natin kalimutan ng Panginoon dahil siya po ang nagbibigay lahat ng ating kumbaga yung mga hinihingi natin or ipinagpipray natin. So don't forget to pray. At saka like I said, be patient. Wag pong mawalan ng pag-asa at don't think negative. Always think positive mga ka-angel. Kahit sa sobrang dasang katutak po na problema yan, kahit umaapaw na yung problema, huwag po tayong mag-give up. Lahat po may solusyon at magdasal lang po tayo at kakayanin ko ito. Yun lang po isipin nyo mga ka-angel. Kasi tulad ng sinabi ko, bago ako nakapunta dito, dumaan po ako ng butas ng karayom na dumating po yung punto na durog na ako, yung wala na akong datong mga savings, wala na dahil sa pagbibigay po ng mga placement fee at talagang as in wala na po mga ka-angel. Kumbaga, pero keep the faith, pray hard, it works, sabi ko nga. At awa ng Diyos ay ito na po, andito na po tayo ngayon. So lahat po yan may mga pagsubok talaga. Wala pong perfectong tao, wala pong perfect na mga kumbaga sino man sa mundo. Laging may mga pag-trials yan, mga pagsubok, problema, ganyan. So lahat po yan at lahat po wala pong perfecto. Pati trabaho wala rin perfecto. Lahat po may mga talagang challenges yan. At mga ka-angel, may mga kumbaga other isi-share ko rin siguro sa mga sunod na video. At magkakaroon po ng mga other way of like earning a money. Pero some separate video na lang po siguro yan at bigyan po kayo ng mga idea. So yung mga ka-angel at lalarga na po tayo at para makapag-drive na. Sinabi po ng instructor natin na i-attach natin yung trailer. Ito, yan. So, i-attach daw po natin doon sa trailer doon. So, i-try po natin mga ka-angels. Sana makuha natin kasi baka nakalimutan ko na. So, ito po yung attach natin doon sa pangalawa doon mga ka-angel. So, akit na po tayo mga ka-angel at susubukan po nating mga ka-angel at i-ano ko na ilapit ko muna itong mga at drive na po tayo at subukan po natin. So yung mga ka-angel at natas na natin yung trailer. Ito mga ka-angel, ito yung mga airline. So ito yung mga supply po ng mga air dito sa trailer din. So ito pa yung electricity. So pag emergency, pag S, supply. Yung in-touch ko po na po yan at kinupuling ko na po siya mga ka-angel kanina.
Paano po tayo at i-check ulit yung mga ilaw. So hazard, tapos ilaw. So yun mga ka-angel, at check na naman po natin yung gulong. Okay po mga. So ito po mga ka-angel, yung kinupling natin kanina. Yan, kinabit natin to kanina. So okay na po itong mga gulong. Yung mga lights okay naman. So yung mga ka-angel, at yan, lahat po ng lahat naman po okay. So yan. Right? Now left. Straight in. Straight in. Move left. Move left. Move left. Move left. Now straight. 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 Yeah. Yeah, you can put reverse now. Do you see the cone? Yes sir, yeah. This way. See the cone? No worries. Just take a little bit left, then you will see the cone. Left. Yeah, good. Mga ka-angel, nag-atras tayo mga ka-angel. Automatic po yung ginagamit natin. So reverse tayo mga ka-angel. At makita natin. Okay. And for this also is, do I need to put on the neutral? What's that? Put on neutral? Yeah, neutral And then brakes. We out brakes out. okay, then neutral and then turn off. Yeah. Okay, I see. So in the okay, just a second. So this thing is normal. It's like
Yeah. You can learn it anytime. Yeah. Right? After taking manual, somebody will say, can you drive auto? Oh yes, yes. Simple. That's it, sir. That's why Yeah. by chance we get this done, right? Yeah, sir. So you turn off now? Yeah. Okay. Okay, sir. Thank you. Welcome. And So yun mga ka-angel, kailangan nating i-turn off ito. Pag kaya paano na rin, iyon natin yan, igaganon natin yan. Kasi ito, i-turn off natin kasi bumaba na tayo. So sabi niya, kailangan daw ilagay sa neutral. Yan yung ano niya, yan. So kailangan daw ilagay dyan. Yan po yung pinaka-drive neutral, ganun. So, kailangan natin i-nagay yung brake din. So, yun mga ka-angel at salamat sa panonood. So, pinaking po natin to kanina. So, yan, medyo okay naman po yung ano natin. So, okay po. Yan po yung binaking natin to kanina. Kukuha natin yung backing na ulit. So, yun mga ka-angel, pumunta tayo sa car natin. At medyo malamig ngayon. Hindi ako masyadong nakakuha ng video mga ka-angel kasi medyo pumunta kasi agad yung instructor ko kanina. Kaya niya naman ako na ma-distract kasi mabait din siya. Kaya sa sunod siguro mga ka-angel. Kaya para magkaroon kayo ng mga idea kung paano yung pag-aaral natin. Tanggalin na natin ang best natin mga ka-angel. So yun, tinanggal na natin mga ka-angel yung best natin. At punta natin sa car. At magdadrive na po tayo ulit. At maganda yung naging turo na naman ng instructor natin ngayon dahil talagang okay po yung mga instructor dito mga ka-angel. Very helpful. At yun po yung gusto natin dahil pag po kasi yung instructor mo very strict at saka hindi siya very approachable, tsaka especially po yung mga parang may kinikikilan, pero hindi naman po pang mga ganun lang po ba para mawala ka po sa concentration. Pero sila po kung may magkamali ka man ay very understanding dahil nobody is perfect naman po. Naman po yan, hindi naman tayo pinanganak na pagkasanggol tayo marunong tayo mag-drive. So lahat po yan, kahit sino, dumaan po sa ganitong sitwasyon. Kaya kahit sila rin po na dumaan din sa ganun, kaya nakakaunawa sila kung may mga pagkakamali ka. So, yun po, ayun na pa mga very important things na yung relationship po ng student at instructor ay maganda. Kaganahan ka pong matuto at madali ka pong matututo. So, kanina mga ka-angel ay, yung ginamit na natin kanina is so manual po. Ina-advise niya sa akin mga ka-angel at although is up to me pa rin, sabi niya. Tinanong ko po kasi sa kanya kanina na what if I will decide to shift to automatic, sabi ko, para at least mas simple na lang kasi I'm running out of time. Ilang weeks na lang o ilang days yung natitira sa akin before July 10. I might struggle pag sa manual ganyan or ano, at least kasi may kumbaga sabi niya kasi yung minsan kasi yung shifting, minsan kasi yung mga truck dito yung gagamitin namin for free. So siyempre may kunting ano siya, siyempre sa overuse na rin siya. So I'm thinking na magkaroon ng problema sa shifting sa pagka road test. Sabi niya it's still good. Sabi niya try your best kasi alam mo pagka may manual class o manual license ka, kumbaga mas maraming opportunity. Sabi niya pwede kang mag-work lang dito sa Alberta na no long haul ganun, within Alberta lang, at yung mga dump truck etc., construction trucks like that
If you, pagka gusto mo kung mag-apply o mag-work sa ganun din ba, sabi niya, you have the advantage kung meron kang a manual license, sabi niya. But although modern na raw tayo, at yun na nga, 99 more or less percent na ang mga truck ngayon, it's up to me pa rin, sabi niya sa akin. Pero yun ang sa kanya, kung kaya ko naman daw at nakukuha ko na, why not na diretso ko na lang sa manual. Yun ang sabi niya sa akin, but it's still up to me. Yun na, kung sabi niya sa akin kasi okay naman yung gear mo, mga chase gear mo na, mga downshifting mo, sabi niya, bakit pupunta ka ng automatic, sabi niya sa akin, pagkakaya mo, try mo. Malay natin sa unang take mo, pumasa ka, sabi niya. So, ang laki po yung encouragement na mga yung mga gusto ko talaga. Yan ang mga the best na mga instructor, yung mga encouragement na hindi kayong ida-down. Kasi pag i-down ka, mawawala ka na mga ka-angel. Naranasan ko na ilang beses yan. Kaya salute yung mga instructor dito mga ka-angel, na very helpful sila na wala akong masabi. Kaya na-recall ko agad mga ka-angel yung mga napag-aralan ko noon. Kasi kala ko mag-struggle ako dahil parang back to zero ako. Excuse me, dahil matagal na akong hindi nga na-stop. Pero hindi po. Dahil sa encouragement nila, na-recall natin lahat ng mga technique. So kunting kuskus balungos na lang, excuse me, kuskus balungos na lang, at baka sana matapos na natin na on time, baka road test tayo within 1 year. So mga ka-angel, yun lang muna ang aking video ngayon, at thank you very much sa panunood. Although minsan kahit paulit-ulit, pero ito po ay aking isi-share lang dahil para gusto ko makatulong sa kapwa ko, na sana po mag-try din kayo pumunta sa Canada mga ka-angel, at try nyo po yung luck nyo dito, at for sure mamahalin nyo po yung Canada, at kumbaga babago po, malaki yung chance na babago po yung buhay po ninyo, at para po sa mga bata, sa mga kids. Yan po yung very important po na i-consider natin. Hindi ko po sinasabing tinatalikuran natin ang Pilipinas. Like I said, we might live here in Canada, but still Filipino by heart, sabi nga kika nga. So mahal natin pa rin ang Pilipinas, hindi mawawala yan dahil dyan tayo nagsimula, nag-start. At of course, kailangan lang natin na mas magandang opportunity, and then we can raise our kids a better life in the future. So yun po mga kanjel, ingat po kayo lagi. Thank you very much sa panonood, at stay safe, pray hard, it works. Hanggang sa susunod na video, don't forget to subscribe to my channel, Discovery Angel, sa Facebook, Instagram, sa YouTube. At tuloy-tuloy po ang paglalakwatsa natin. Thank you very much po. Ingat po kayo lagi. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong katropa kalakwatsa, Kuya JJ. God bless po. Ingat.